But first, I want to tackle the very good news na sinuspend na po ng Supreme Court yung pagta-transfer ng last tranche, no, yung 29.9 billion pesos, na talaga naman pinaglalaban ninyo yon na dapat hindi talaga po riniremit, no, sa National Treasury. Pet law. Kasi Universal Healthcare Law. Pet talaga, project po talaga ni Senator JV. So, Senator JV, my question is now, the last tranche, the 29.9, na suspend. But what happens now po doon sa total po na 60 billion na nailipat na? Anong mangyayari po doon? Well, depende yan, no? Sana kung ano magiging pahayag ng Supreme Court, ano magiging desisyon. Ako'y unang-una, I welcome the development, no, na nag-issue ng TRO ang Supreme Court sa natitirang 29 billion. Hopefully, kung mapatunayan na ng mga petitioners talagang illegal ang transfer, hopefully maibalik po ito sa PhilHealth. Kasi po ay tama si Jen, no? Ako po ang tama kayo, Patpi, na ako po ang principal sponsor and author ng Universal Healthcare Act. And bilang sponsor and author, ang masasabi ko na ang intention ng UHC is to give access to good quality healthcare for all Filipinos without the financial burden. So para sa amin po, yung UHC, yung fund po ng PhilHealth is considered a universal healthcare fund. Hindi po dapat yan gamitin sa ibang bagay, kung hindi para po sa beneficiaries and for health programs lang po. Kaya yan po ay isinaad po natin and reiterated. Hopefully maipasa rin po ito sa UHC amendment sa akin pong pinasa ngayon sa Senado. Hopefully ipasa ng House na aside from adjusting the premium contributions, we reiterated that funds of PhilHealth should remain with PhilHealth for the benefit of the members, which are the Filipino people. Okay. Pero doon sa punto na, kasi ang sabi nila, ito naman daw itong perang ito, hindi naman galing sa kontribusyon, kundi galing sa gobyerno din po, sa NJB. Budget. Ito yung share ng gobyerno. Pero Jen, alam mo, mula nung pong naipasa ang Universal Healthcare Act, no? We established a Universal Healthcare Fund. So, yun po, tama po, yung contribution po, yung galing po sa direct contributors, yung mga members, ay pumapasok po yan sa PhilHealth. Pero, dinagdagan po natin kasi nga lahat ng Pilipino ngayon ay automatic na membro na, kahit po ang indigents, ang senior citizens, mga PWDs na walang kapasidad magbayad ng contribution, they are considered as the indirect contributors. Sila po ay subsidized. We are using the sin taxes, revenues to fund them. Kung baga, iisa na lang ang Universal Healthcare Fund. Hindi natin pwedeng i-distinguish na ito ay galing sa miyembro, ito po ay galing sa subsidy. Oo nga, nag-mingle-mingle na yung fund eh. Opo. Tsaka, ang sa akin lang, Patpi, Jen, ang kinalulungkot ko, bakit ang PhilHealth magdedeklara ng almost 90 billion or 89 billion to be exact na excess funds, gayong napakarami pa ang nahihirapan sa pagbabayad sa ospital. No? Universal Healthcare Act is a landmark legislation. Ang intention natin mapagaan ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung out-of-pocket expense for medical expenses, mabawasan. So, hanggat meron pa pumipila, naghihingi ng mga tulong sa mga politiko, sa ibang ahensya ng gobyerno, hanggat may nahihirapan magbayad ng hospital billings, hindi pa tayo matagumpay. Bakit kayo magdedeklara ng 90 billion na excess funds, kayong napakarami pa? Halimbawa na lang, Pati, Jen, nakakalungkot, marami nakakarating sa aking opisina ng mga billing. Halimbawa po, umabot ng 300, 400,000 ang billing nila sa PhilHealth. Ang sinasagot na PhilHealth, 12,000, 8,000. Bakit po ganon? Di ba? That's why, kaya nga yun ang nakakapagtaka, Senator JV. Can you answer this question? Paano lumaki ng 89.9 billion ang savings ng PhilHealth? Kasi nga dito po, no, talagang parang kailangan imbestigahin bakit lumobo ng ganyang kalaki ang kanilang savings from 2021 to 2023. Kaya tuloy na nasilipan sila ng DOF para i-remit nyo yan sa National Treasury para gamitin natin yan sa mga unprogrammed funds. Bakit lumaki ng ganito po? Ginagamit ba nila ng pera para sa interest po
para at least lumalago yung pera, para may safety. Pero it defeats nga the purpose of the universal healthcare to make the healthcare better, no? The programs better. But are you also looking into why umabot sa 89.9 ang savings nila? Actually, pati as a result, bilang principal sponsor and author of the Universal Healthcare Act, ay gusto ko nang i-convene, pa-convene yung oversight committee. No, kasi magfa 5 years na tayo sa UHC. No, it's a 10-year program, it's a work in progress, pero dapat ngayon, ramdam na ito ng bawat Pilipino. Correct. May nakatulong naman ho ito, nakabawas naman po sa out-of-pocket expense based on survey, pero kulang pa ho, dami ho pang nahihirapan. Ang nakakalungkot, bukang itong PhilHealth, ang akala po nila, private corporation sila. Pinagmamalaki ba nila na meron silang margin, meron silang profit, meron silang savings at the end of the year na 89 billion? Hindi ho tayo private corporation, paalala ko lang. Tayo po ay service corporation. Mas gusto ko pa na ubusin nyo po yung 89 billion for the benefit of the members o yung mga Pilipino na na-hospital o seeking medical assistance. Mas gusto ko pang ubusin yan, serbisyo tayo. Hindi natin dapat ipagmalaki. We are not a private corporation na dapat malaki po ang ating pong savings. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.